Malaking halaga ng pinsalang iniwan naman ni Typhoon Ragasa sa Hong Kong. Ilang establishmento nasira dahil sa gupit ng matinding ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. At sa Thailand, halos isang buong kalye nauka dahil sa napakalaking sinkhole. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Malaking sinkhole ang tumambad sa bahagi ng kalsadang ito malapit sa isang ospital sa Thailand. Aabot sa 50 meters ang lalim na naturang butas. Ayon sa otoridad, posibleng ang malakas na ulat at pagtagas ng drainage system ang dahilan ng paglambot at pagguho ng lupa. Dahil sa sinkhole, apektado ang daloy ng trapiko sa lugar. Wala naman nasaktan sa insidente. Samantala, malaking ari-arian naman ang winasak ni Typhoon Ragasa o mas kilala sa local name nitong bagyong Nando sa Hong Kong. Sa isang coastal area, makikita ang pagpasok ng daluyong sa loob ng isang hotel habang ilang mga kainan din ang mistulang pinataob ng bagyo. Ayon sa ulat, libo-libong mga residente ang inilikas. Maraming mga kalye din ang nakaranas ng malawakang pagbaha. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang clearing operation sa lugar. Sa China, nangako si Chinese President Xi Jinping sa United Nations na magbabawas ng 7 hanggang 10% ng kanilang greenhouse gas emissions pagsapit ng 2035. Sa kanyang talumpati sa Climate Leaders Summit, tiniyak niya ang pagpapalawig ng kapasidad ng kanilang wind at solar power at pag-abot ng higit 30% na non-fossil fuels sa energy consumption ng bansa. Dagdag ni Xi, dapat manguna ang mga mayayamang bansa sa mahigpit na aksyon kontra climate change. Sa Africa, balik sa pagiging Pangulo ng Malawi si Peter Mutharika matapos niya masungkit ang 57% na boto sa katatapos na eleksyon. Nag-ipon ng oposisyon bilang pagdiriwang sa pagkapanalo ni Mutharika. Una siyang naging Pangulo noong 2014 hanggang 2020 matapos siya matalo ni President Lazarus Chakwera. Sa kabila ng kanyang pagbabalik, ilan sa mga kahaharapin umano niyang hamon ay ang mga isyu sa kanilang ekonomiya, kabilang na ang nararanasang mataas na inflation. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.